Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Yan. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ang pera, kumakagat. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Yan. Oh. Napolis pala tong si ano Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Nako. Ayan. Mabigat yan, Manong ha. Oh, nasa dugo na ho kasi, nasa dugo na ho nitong si Marcos Jr. ang pagiging ika nga magna. Nako, Auntie Claire, di ka pa ba kinakabahan? Manong Chabit, napuno na ho dito kay Auntie Claire. Tinawag ho niyang asong julol ang attack dog ng Malacanang. Totoo naman ho yan mga kababayan. Wala hong constructive criticism dyan sa alin na yan. Lahat na lang ho, pagka ikaw medyo pagka binanatan mo ng konti ang administrasyon nitong si Marcos Jr., mabilis pa sa alas 4, sigurado sisibaking kanyang si Auntie Claire. At dito ho sa video na to, viral ho ngayon ito sa mundo ng social media. Sa tingin ho natin, itong video na to ni Senator JV ang dahilan kung bakit ngayong itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boytago kabado na matanggal bukas. Dahil dito sa video na to kasi talaga namang totoo naman hong sinasabi nung iba nilang mga kasama dyan sa Senado na bakit parang ang buntod ng sisi napupunta sa Senado dito sa issue ng flood control na to. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, 997,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan. Grabe naman. 3,000 na lang ho. Dati sobrang excited ho tayo na mag 1 million. But parang ngayon ho, tipong parang kinakabahan ho tayo. Ika nga, di ba? Grabe, yung mga taong sumusubaybay sa atin, yung mga nagtitiwala sa mga ilinalabas nating video dito sa PH Update, talagang napakarami. Maraming salamat ho sa pagtitiwala. Basta tingnan ho natin kung ano ang gagawin nating celebration dito sa ating 1 million subscriber. Anyway, ngayon pa lang ho, magpapasalamat na ako sa lahat ng nag-subscribe sa mga nakalipas na taon, buwan, linggo, araw, oras o dito man sa video na to. Maraming salamat ho sa lahat ng nag-subscribe. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa kumakalat na video na to na sa tingin natin, ito ho ang isa sa mga dahilan kung bakit higa nga kabado 20 yung mga aso ni Romualdez dyan sa Senado ngayong mga panahon na to. Game! Ako naman, nagsalita na ako last week Parang nawawala tayo sa direksyon natin. Bakit pa rin senador ang ano rito, ang pinagpipiestahan, iniisisi ating mga kasamaan. Habang yung mga tunay na salarin, sino ba ang talaga nagsimula ng modus na to? Saan ba nag-originate? Saan ba may parking? Saan ba nagbebenta ng kontrata? Sino ba yung nagtaasan ng tanan na naririnig natin kaya nag-ghost project? Di ba si Saldico at mga kasama niya? Nako. So, sana Narinig mo ba yon na Tuta Soto? Sa tingin mo natin, isa ito sa mga dahilan kung bakit ngayon nagpapanik ang grupo nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson dyan sa Senado. Sa tingin ho natin mga kababayan, yan ho ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpapanik sila ngayong mga panahon na to. Dahil yung mismong mga bumoto dito kay Tuta Soto para maging siyang Senate President, sila na ho ngayon ang nagsasalita at kino-call out ho nila yung direksyon na tinatakbo nitong hearing ng Blue Ribbon Committee. Ang pagre-resign nitong si Ping Lacson, talagang nararapat lang ho yan. Na wala ho siyang puwang dyan sa committee na yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo, kahit maging miyembro, wala ho siyang karapatan dyan sa committee na yan ngayong mga panahon na to base sa kanyang ipinakitang performance. Anak ng toko, ginisa mo yung mga kasama mo dyan sa Senado. Anong sabi mo? Majority sa mga senador, merong insertion dito sa 2025 budget. Okay lang. Diba? Dapat noong pagkasabi mo na meron silang insertion, pero don't get me wrong walang masama sa insertion. Ang sinasabi ko lang dito, pati yung mga kasamahan ko dito, ika nga walang sacred cow dito. Kung maraming insertion dyan sa House of Representatives, mas marami ang insertion dyan sa House of Representatives, pero hindi namin sinasabing malinis kami sa Senado. Kaso ang dating, pati mga senador, halos ng mga senador merong insertion. Kaya ngayon,
Itong si Risa Hontiveros, sa tingin ko sinisisi niya itong si Ping Lacson dyan sa paglabas ng 3 billion insertion niya dito sa 2025 budget. Tuloy natin. Wag naman mawala ang focus natin sa mga tunay na salarin. Baka mamaya nasisira na ang mga senador, baka lusot ang mga tunay na mga gumawa ng modus nito. Yan. Baka nga naman, ito naman kasing si Tuta Soto eh. At itong si Ping Lacson Boytago, parang gusto nilang palusutin eh. Yung sinasabing pinapalusot yung iba nga dyan, mas malupit eh. Pinapalusot talaga. Tayo dito, baka gustong palusutin. Yun ang atin dito. Diba? Yun lang naman yun mga kababayan. Baka gusto nilang palusutin yung mga talagang may sala dyan sa issue ng flood control na yan. Pero tayo dito sa PH Update, ang sinasabi natin dito mga kababayan, kailanman hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan, ang kasinungalingan sa katotohanan, ang kadiliman sa kaliwanagan. Pero maganda salta, kaliwanagan sa liwanag yan, di ba? Hindi mo magwawagi yan ang kadiliwan sa liwanag, hindi mo magwawagi ang kadiliman niya. Kaya yung si Lacson at yung si Soto hindi magwawagi dito kay Senator Alan Peter Cayetano at dito kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan. Diba? Diba? Ganun lang naman yung mga kababayan. Ito na. Rekta na ho tayo dito kay Manong Chavit. Manong Chavit, kumusta na ha? Ito, naano ko to. Ano bang sabi niya dito sa ano? Ano ba sabi niya dito sa post ng News 5 na to? Naku. Yan na nga ba sinasabi natin? Kasi ang problema dito kay Auntie Claire eh. Si Auntie Claire kasi bira ng bira eh. Napuno tuloy siya itong si Manong Chavit. Alam mo ba? Yusek Claire. Parang ganito atake nito si Manong Chavit. Alam mo ba, Yusek Claire, ang pagsasalita mo parang atakdog. Di ba? Kapag nakaamoy ka ng pera, kakagat ka. Kulang kakagat. Di ba? Pagka nakaamoy ng pera tong si Auntie Claire, nangangagat. Asong julul nga eh. Ito. Manong. Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Yeah. Ang tawag ko dyan, atakdog. Alam niyo ba atakdog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Yun. Now, sasagot, lahat. Tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Nako. Ngayon, mabigat yung hamon na yan itong si Manong Chavit. Kung ako sa inyo dyan sa Malacanang, siguraduhin nyo yung mga inaako sa inyo dyan sa mama na yan. Kung langan naman yung ganun-ganun lang ako, kukumpletuhin ko na yan, Manong Chavit. Kung sakaling kasinungalingan yung sinasabi nila, dapat magbayad sila. Dapat mag-resign na yang si Marcos Jr. dahil perwisyo siya sa sambayan ng Pilipino. Naku, ba't wala si Manong Chavit? Teka lang. Dapat makita nyo kung nagsasalita si Manong Chavit. Ulitin natin. O yan o. Take 2. magandang oras po sa inyo lahat. Dapat take 2 pa tayo ng D-Or. Si PH Update naman kasi. Hindi tinitignan eh. Tingnan mo kasi PH. Lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, atakdog. Alam niyo ba atakdog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat. Tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Yan ha. Maliwanag yan, Auntie Claire. Ano yun na, yung tipong galing-galingan nyo ng paghahanap ng mga ebidensya. Galing-galingan nyo na yung tipong yung mga dokumentong ebidensya nyo na ipanlalaban dito kay Manong Chavit ilatag nyo ng maayos yan dahil ano ang consequences pag kung sakaling hindi nyo mapatunayan yung mga aligasyon na yan. Manong Chavit, banat. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Yeah. Ngayon, ang naging trolls,
Yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun Nako, ba Yusek. kababa ang spokesperson ng Malacanang? Nako. Naging parang atakdog. Dahil kung basta magsalita, Yan. parang atakdog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang atakdog. Alam mo ba, atakdog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng atakdog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para Yan. paniwalaan kayo ng tao. Oh. Hindi, Manong, hindi sila mauubusan ng atakdog. Ako, di ko kilala tong si Chavit, ha? Baka sabihin nyo, ako naman ang atakdog ni Chavit. Di ko pa nga namit yung mama na yan ni Anino niyan, di ko pa nakita Diba? Hindi ko pa nakita yung si Manong Chavit, pero ako sigurado ako, hindi ako atakdog. Ako'y nasa katuwiran lamang. At ito, ika nga trial and tested itong katuwiran na to, na kung saan yan si Auntie Claire, kitang-kita yung pagiging atakdog niya through the years, di ba? O through the months, di ba? Nakita ko natin kung gaano kaaso nitong si Marco ng kasinungalingan itong si Auntie Claire. Kaya naman tayo'y natutuwa dito sa nakikita natin na to na pagsasalita ng isang Chavit Singson at paglalahad sa sambayan ng Pilipino at pagpapamuka dito sa Auntie Claire na to na ikaw ay isang atakdog na pagka nakaamoy ng pera, umaatake ka. Wala kayong isang salita Iyan. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Yan. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunaba ko, mas kisa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot ko sa weteng. Iyan. Ano ba ang issue? Yung weteng, hindi na kailangan ni... Mayaman na yan Anong sabi, bakit di mo naman ako batuhin ng isang bloke mong gold? Hindi, joke lang. Masabihin nang hihingi tayo Hindi, napanood ko yung vlog niya, yung sa Bolt, yung dami-dami niyang gold. Mahal pa naman ng gold ngayon. Di ba? Hindi, panoorin nyo yung vlog ni Toyo. Hindi ko naman boss yun baka kayo boss yun. Yung vlog ni Toyo, binisita tong si Manong Chavit. Ang daming gold nitong si Manong Chavit. Parang ano talaga yung tipong parang shipwreck ng mga pirata. As in, literal, na bloke-bloke. Kamadang mga ginto, yung mga nasa kusina. Manong Chavit, baka... Bato kahit na masaktan ako. Hindi, joke lang Manong Chavit Pinapasay lang kita. Alam mo, medyo ano ka ngayon, hindi mo gusto yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ako rin naman, ayoko yung nangyayari. Pero yung importante dito, marami kang gold. Ang dami mong binabato ng dito to. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. PCSO. Yan. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Girl. Miss Claire. Ikaw nagsabi niyang girl. I like your style, Manong I like your style. Yun ang mga gusto kong ginagawa ng reaction video. Di mong, ikaw nagsabi niyang girl, ha? Girl. Girl talaga. Ito talaga, Manong. Pambihira ka, Castro. Yan, ikaw sige. nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo director? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. Kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin.
Oh, ito na. Nagtampo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Melionaryong Robles. Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. Manong, hindi naman papalag sa yun eh. Pagka yan si Mer Robles, meron ng zoo, doon ako maniniwala sa kanya. Pagka meron na siyang baluarte, doon ako maniniwala sa kanya talaga na... Yung, nagpunta na ba kayo sa baluarte? Yung lugar niyan? Anak ng tokwa, meron dinosaur ho doon. Yung mga tigre at leon, pakalat-kalat lang doon. Magpapapicture kayo doon sa mga, yung mga pinatumbang mga wild animals itong si Manong Chavit doon. Punta kayo doon sa museum niya, mga pinatumba niya, mga oso, mga, di ba, usa. Marami ho doon mga kababayan. Pagka meron ng ganon si Melionaryo, doon ako maniniwala na Melionaryo na talaga siya, di ba? Oh, Manong, gusto kitang tulungan, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Oo, bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan kausapin mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. Oh, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako ng antay, lahat ang sinabi, 3 taon na ako pinag-antay. Antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. I like it a lot. Gusto ko yung mga ganyan. Alam, ba't nawala yung ano natin? Ba't nawala yung subscriber natin? Ano ba yan? PH, ba't nawala? Oh, yun, balik natin. Oh, diba? Antay ng antay. Yun, antay Marcos na siya. Yari. So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Yan. Sila nag-offer niyan, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman... Manong Chavit, kunin kita ninong ha. Maiba ako eh. Masyadong mainit yung dating mo eh. Maiba muna tayo. Okay lang ba ako nang kita ninong? Kahit wala akong mga anak na asawa, magpapaanak ako para... Malaking hindi, director na lang daw. O, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. O. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng piso, ako bahala. Antay ka lang. Antay na. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. O may na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magkita kami, akong bahala. Mantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Yan. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Yan. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ang pera, kumakagat. Parang gano'n na ang tsura mo. Chihuahua. Yung mga malilit na chihuahua, tatapang nun, di ba? Yan, si Auntie Claire, chihuahua. Takdog na pagka nakakita na ng pera, umaatake. Hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional. Hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa.
Kung babanatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng Yan. doble. Yan, sige. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, Nako, may kaso na. Yung Napoles, dinemanda na siya. Nakademanda siya. Ako, pakawa mo nga yun. Hindi ko lang nadala. nako, yari ka Yun dyan, ang Marcos on Jr. record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon ni Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Yan. Oh. Napolis pala tong si ano eh. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Nako, Ayan. mabigat yan, Manong ha. Nasa dugo na ho kasi, nasa dugo na ho nitong si Marcos Jr. ang pagiging ika nga magna. Nasa dugo na ho nila, hindi na ho nila mawawala yan. Ika nga, ano na yan, nakatatak na sa kanila, nasa DNA na nila yung pagiging magna. Diba? Kaya ang atin ho dito mga kababayan, kung mapahanggang sa ngayon, bilib na bilib pa rin kayo dito sa presidente na tila bagang may saltik na to, nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Pero tayo ho dito, hindi na ho tayo mabubudol niyan. Hindi na ho makakaisa yung presidente na tila bagang may saltik na yan, ha? Hindi na ho makakaisa yan, higa nga, di ba? Last na yan. At sigurado ho tayo, yung mga kababayan nating OFW, yung mga kababayan natin nasa bahay, yung mga nakakapanood ng video na to, hindi na ho nila iboboto yang si Sandro Marcos. Dahil yung si Marcos Jr. pagkatapos yan, magpupulburon na lang yan eh. Wala nang gagawin sa buhay niya yan. Sa dami na naman ng pera nila. Marami na yung pera nila. Meron na silang Talano Gold. Ngayon mas dumami pa yung pera nila. Saan galing? Galing na naman sa nakaw. Mga magnanakaw yan eh. Mga magnanakaw yung mga Marcos na yan. Hindi natin alam kung galing bang flood control yan. Basta sigurado ho natin yung mga Marcos na yan, mga magnanakaw. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Maraming ninanakaw yan. Tiwala ng mga Pilipino, pag-asa ng mga Pilipino, pagkakataon, oras, lahat ho ninanakaw ng mga Marcos na yan. Hindi lang ho pera. Yung ama nila, magnanakaw talaga yun. Ngayon ang tanong dito, PH, ba't mo naman pinaparatang magnanakaw yung mga Marcos, mga pamilya Marcos? Ang tanong ko, isinuoli na ba nila yung ekta-ektaryang lupa sa Paway, Ilocos Norte na pinapasaoli ng Korte Suprema? Ngayon kung inaangkin nila yon na sinasabi nilang sa kanila, sabi ng Korte Suprema, galing yun sa ill-gotten wealth at pinapasaoli yun. Anong tawag doon? Hiniram? Natural, ninakaw nila yun. Yeah, depensa pa. Mababaon kayo sa kakadepensa sa mga Marcos na yan. Kailanman hindi nyo madedepensaan yan si Marcos Jr. Paano madedepensa? Lumindol lahat. Natabunan na si Dibre ang ating mga kababayan sa Cebu. Di ka pa sigurado? Ano ng Petrang Garapata? Lakas naman na saltik mo sa utak, Brad. Ayun plunder case. Kinasuhan din pala tong si Bangag. Baka kailangan pa lumabas si Napoles. Baka kailangan natin ulit palabasin si Napoles. Yumaman na naman ang mga Marcos. Pambihira, oo. Ano ho sila yung tipong, yung lottery. Walang kwenta yung lottery na yan. Alam niyo ano sa kanila? Talagang literal na dibaldi. Trak na pera. Lang yan. Nakakasulasok ng dugo pagka naiisip po natin yung pag-atras ng Pilipinas mula nung panahon ni Tatay Digong. Tapos ngayong mga panahon na to, yung tipong nandito na tayo eh. Yung tipong pa-climax na tayo. Yung tipong pwede na tayo makipagsabayan sa mga karating bansa natin eh. Hindi, di ba? Tinitignan ng Pilipinas na rising star. Di ba?
Nakikita naman yan ng ano, di ba, yung paningin ng mga Pilipino, di ba? Kung paano natin tignan yung mga ibang bansa noong mga panahon na yun, ganon ang paningin ng mga ibang bansa sa atin, yung tipong nagkakadignigadnigdignidad ang mga Pilipino sa national scene. Pero ngayon, ano, pagka binanggit ang salitang Pilipino, naku, flood control. Mga infrastructure, mga nagbabaksakan. Yan ho ang imahe natin. Okay na yung palamurang presidente pero pagka nakita tayo ng mga banyaga, Duterte, oh my goodness, I hate drugs. Di ba? Ganun eh. Oh. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Yan. Ito. Oh, yan. Pakita mo, Manong. Tingnan mo ito, girl. Uy, girl. Girl, tingnan mo ito, girl. Ang atin lang naman dito mga kababayan, ang dahilan kung bakit natin pinapalabas yan dahil para mamulat pa yung ibang mga Pilipino kung naniniwala pa rin kayo kung nasa ilalim pa rin kayo ng pambubudol ng administrasyon na to, mag-isip-isip po kayo. Kung ganito lang ho kasi yan mga kababayan, yung mga talyanista, ensaymada, mga bayarang vlogger, yan kumikita. Kumikita ho sila. Tayo ho, marangal natin sasabihin na hindi tayo kumikita dyan sa administrasyon. At kahit bigyan pa ho tayo ng pera nitong si Marcos Jr., baka isampal ko lang kay Sandro Marcos yan. Hindi ho natin tatanggapin yan. Di ba? Anak ng tokwa, hindi mo na mababanatan yan pag nagkataon. Hindi ka na makakabilo dyan. Kaya yung mga talyanista at ensaymada, mababaon na yung mga yan, ika nga, mabubulok na sa hukay yung mga yan, hindi pa ho nila mabanatan yung mga Marcos. Bakit? Baka gusto nyo ipakita namin yung payroll nyo. Baka bigla silang ganunin. Kaya yung mga todo depensa kay Marcos Jr. na mga vlogger, nako, hindi, may apo na ho sa talampakan niya mga yan, hindi pa ho nila mabira si Marcos Jr. Sa lalim ho ng problemang pinasok nila, sa totoo lang. Buti na lang talaga. Diba, nung mga panahon na merong nakikipag-ugnayan sa atin sa grupo nitong mga hindi talaga tayo, sabi ko, budulan nitong mga to, diba? Nung nakikita na natin si Bibi Sara tapos naghahanap sila ng mga vlogger, naku, buti na lang talaga. Hindi tayo mahilig sa pera. Diba? Kung ano lang ho mga kababayan, ang lalaki ho ng mga offer na yan, lalo na pagka ikaw na nagbabiral, yung tipong ang dami mong views, yung tipong pagka napanood ni Marcos Jr., medyo kinikilig-kilig pa siya habang nagpupulburon siya. Sabi niya nun, pagka nagpupulburon siya, pinapanood niya yung mga talyanista at ensaymada. Naku, 30,000 lang katapat niyan. Kaya naman, yung medyo marami-rami views, yung umabot na mga 50,000. Ganyan lang kasi yung mga talyanista at ensaymada. Hindi naman umabot ng 300,000 yan, mga kalahating milyon. Walang ganyan yan, walang million views yun. Masasabihin to, naku, 50,000 lang katapat yan. Ganon ho sila mga kababayan, ang chip nila. Hindi yung chip yung pera, yung amount ng pera, ang chip doon, yung prinsipyo nila, ibinenta nila doon sa ganong klaseng halaga. Ibinenta ho nila, hindi mo na mababana. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Eto, tignan nyo to subaybayan nyo. Lahat ng ensaymada, talyanista vlogger, meron ng apo sa talampakan, di pa nila babanatan si Marcos Jr. Sa lalim ng hukay na ginawa nila sa sarili nila dito sa administrasyon na to. At least tayo, malaya ditong bumanat. Gumawa ng kabalbalan si BP Sara pagdating ng panahon, mababanatan natin. Babanatan natin. Pero sinisigurado ko dito, 100%, hindi ho yung gagawa ng kabalbalan na ginagawa ng administrasyon na to. Anong klaseng kabalbalan? Baka paplakda sa kalsada lahat ng mga dorogista at mga kriminal. Yung mga ganong klaseng kabalbalan siguro. Which is, yung mga kabalbalan na yun, yun yung mga kabalbalan na nakakapagbigay buhay kay PHFD. Kung nakakapagbigay buhay, nakikita natin na bumabalik na tayo dun sa tamang direksyon na kung saan yung mga ordinaryong Pilipino, sila naman ang makakalakad sa karsada. Hindi nga yung mga panahon na pagka lumabas kayo, makikita nyo yung mga mata nila mga kulay yellow. Pagka sa dilim, makikita mo talaga nakatitig silang ganun. Yung tipong ikaw, antok ka na, nagdadrive ka, makita mo sila titig na ganun. Yun kung gano'n mga klaseng kabalbal ng gagawin nitong si Bibi Sara, 2 kamay, sasaluduhan ko siya. PH, paano naman yung due process ng mga yun? Naglaban anong magagawa natin? Naglaban Wala tayong magagawa doon. Brad,
Bangag yan. Bubunot at bubunot. Sinong gusto mong madisgrasya? Si mamang yung pinag-aral nating pulis ng ilang taon. Tayo ang nagpaaral sa mga yan. Sa PNPA. PNPA. Tama ba? Philippine National Police Academy. Oh, doon ho mga kababayan. Pinag-aral natin yung mga yan. Tapos gusto nyo papalakda na lang sa kalsada? Yung mga pinag-aral nating pulis, huwag naman ganun. Di ba? Ayan natin pumlakda yung mga durugista. Pinili nila yan eh. Due process, meron yan. Basta wag silang lumaban eh, kasi lumalaban nga, di ba? Ito, Manong Javit. Saludo ha? Oh, Bongbong Marcos for plunder. Nako, Oh. bongbong. Plunder Kadiri ka. rank filed versus Bongbong Mga- Marcos over 205 pork barrel scam. Nako. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa. Girl, ako Tatapusin tatapos. Pagsalita kayo, yung totoo. Ayan. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. Yan. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, Ayan. kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So kontento ka na, girl, na wala akong interest sa PCSO, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 3 taon akong nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako, pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko Yan. na yun, ulit-ulit. Ininsulto ho siya. Sa mga susunod na araw, ipapakita ko yung video na kung saan ininsulto ho ng hindi lamang ho ganun-ganon itong si Marcos Jr., itong si Manong Chavit. Matindi hong pag-iinsulto. Mantakin mo, in-acknowledge mo lahat yung mama na tumulong sa'yo. Yung mama na nagpahiram ng mga eroplano, mga sasakyan para makapag-motorcade ka, para mailatag mo ang iyong pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Sa bagay, binudol mo nga rin pala. Ikaw kasi Manong Chavit eh, ano ka rin pala eh, ang tawag dito, nagpabudol ka din eh, di ba? Ano ka kasi eh, Manong Chavit eh, yung sinasabi ko sa bandang ulo eh, ang mababa natin pa pala ito. Ay, nako. Oh. Binati lahat na nasa presidential table, pinalala pa yung anak niya, Sandro. Dad, Manong Chavit sir. Hindi ako pinansin. Si Raulo. Bastos talaga eh. Yun, Anak ng towa, hindi ho ganun. Kahit nagalit ka sa tao, kahit, di ba, acknowledge mo lang naman eh. Presensya ng isang tao, kayo nga eh, di ba? Yung tipong yung tipong, kung siguro kung galit na galit ka, meron bang ginawa na ikagagalit mo ito si Manong Chavit? Anak ng toka, o baka lumaki lang yung ego mo, sinlaki ng bayag mo noong nanalo ka ng pagka-presidente, anak ng Petrang Garamada. Yan ang problema sa mga tao eh. Kaya kung kayo ito unsolicited advice ka nga. Kung kayo ay makakahawak ng pera, makakahawak ng kapangyarihan, lagi nyo hong i-check ang mga sarili nyo. Nagiging arrogante na ba ako? Nagiging nuknukan na ba ako ng kayabangan? Akala ko ba parang sino na ako dahil ganito nang nakakawakan ko? Meron akong ganitong pwesto sa kahit pwesto lang sa barangay, kahit yung authority lang na ibinigay sa inyo nung kung sino man, di ba? Lagi ho natin siya sa atin mga sarili natin kasi pagka tayo linamon ng pera, impluensya, kapangyarihan o kung ano pa man, lahat ng ating pinaglalaban, no? Sa bagay yung iba talaga wala namang prinsipyo yan. Sa pera-pera lang, di ba? So Luis, maraming salamat to sa hindi pa tapos to. Ba't ka nagmamadali, PH? Hindi, naano lang ako dito kay Manong Chavit na tipong hindi naman ako nalulungkot. Mayaman yan, dito ako malulungkot dyan. Bilyonaryo yan eh. Meron ngang zoo yan eh, di ba? Ito naman, may aeroplano. Meron siyang kung ano-ano. Nakakaawa ho dito ang sambayan ng Pilipino
na nagiging casualties dito sa mga ganitong klaseng kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Hindi ko sinasabing kabalbalan yung ginagawa na yan nitong si Manong. Ang sinasabi ho natin, ang kabalbalan na ginagawa ng administrasyon, ito sumasagot lang naman tong mama na to eh. Totoo naman ho. Mga ika nga parang mayroong mga saltik sa utak yung mga nasa. Sa totoo lang ho mga kababayan. Ngayon pagka yung mga nasa feeds nyo, lumalabas mga Talyanista Tensaymada, ngayon pa lang ho kayo nakapunta sa video na to at ika nga na-realize nyo na parang mayroong nag-spark na ganito sa utak nyo. Sinabi nyo na, oo nga no, parang may problema dito kay Marcos Jr. Yan na, ika nga, sign na yan. Sign na yan na ika nga unfollow nyo na yung mga sinusubaybayin yung mga vlogger. Baka mayroong rin saltik sa utak yan. O di naman yung mga pera tinatanggap nila, yun yung galing sa mga merong saltik sa utak. Diba? Mga galing sa mga siraulo yun. Pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. Yan. So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-atake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magpakatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Yan. Maraming salamat po. Ako naman, nagsalita na ako lang. Nagulo. Technical. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Gob Chabit. Kalmahan mo lang ang sarili mo. Matulog ka na, masarap pagkain mo. Wala na akong dapat sabihin dyan. Alam mo na gagawin mo. Mahalin natin ng Pilipinas. Suportado ka namin dito sa PH Update. Manong Chabit. Huwag ka na magpabudol ulit. Okay. Pero ang tanong dito, kung nasa PCSO ka ba, kasama ka namin ngayon nagsasalita sa mga issue na to? Yun ang tanong. Yun ang tanong na hindi natin malalaman kung hindi siya ilinagay dyan sa PCSO.